Ipinagbawal ako ng aking anak sa kanyang kasal, ngunit walang hiyang nagpadala sa akin ng bill na 4,400,000 para bayaran ang kanyang marangyang party at honeymoon sa El Nido. Idinagdag pa niya, "Magpasalamat ka dahil pinayagan kitang mag-ambag." Ngumiti lang ako. Naramdaman ko ang aking galit na naging malamig na determinasyon. Ang kanyang pangarap ng isang mayaman at perpektong kasal ay magiging isang bangungot. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Umupo ako sa aking mesa sa kusina, sa katahimikan ng aking bahay sa Tagaytay. Ang liwanag ng hapon ng Oktubre ay sumasala sa kupas ng mga kurtina. Dumating ang envelope noong umaga, makapal at kulay krema na may tumpak na sulat kamay ni Kiko sa harap. Akala ko iyon na ang imbitasyon sa kasal. Sa wakas, pagkatapos ng mga buwan ng pananahimik, sinundan ng aking mga daliri ang selyo, isang maliit na kilig ng pag-asa ang gumalaw sa kabila ng lahat. Maingat kong pinunit iyon, umaasa ng eleganteng papel na nagpapahayag ng petsa, ang lugar. Siguro isang note na humihiling sa akin na ihatid siya sa Aisle tulad ng binibiro namin noon. Walang imbitasyon. Sa halip, isang tumpok ng mga papel ang lumabas. At nakasuksok sa ibaba, isang sulat kamay na note mula kay Kiko. "Tay, pagkatapos ng mga problemang idinulot mo sa pamilya, magpasalamat ka na pinayagan kitang mag-ambag. Sakop na nito ang bahagi mo. Ipadala ka agad ang..." Tinitigan ko ang mga salita. Ang papel ay malamig at makinis sa ilalim ng aking mga daliri. Mga problema? Ang mga problemang itinapon niya sa aking mukha sa aming huling pagtatalo. Sinisisi ako sa hindi pag-akyat ng mas mataas sa aking karera sa engineering, sa simpleng buhay na tinahak namin pagkatapos ng pagkamatay ng iyong ina. Bahagyang nanginginig ang aking kamay habang inilalapag ko ang note. Ang mga detalyadong gastos ay lumabo sandali. Sa tabi ng mesa ay nakaupo ang isang nakaramyong litrato ni Batang Kiko, nakanganga at nakangiti mula sa isang laro ng Little League. Ang kanyang maliit na kamay ay nasa akin. Paano naging ganito ang batang iyon? Humihingi ng pera na parang ako ay isang ATM. Ipinagbawal ako sa kanyang kasal dahil hindi ako akma sa kanyang pinakintab na imahe. Tumama muna ang pagkagulat, isang malamig na alon na nagpatigas sa aking dibdib. Kinuha ko ang note sa aking kamao. Ang papel ay kumakaluskos na parang tuyong dahon. Ngunit pinantay ko ulit iyon, inilapag ng patag. Hindi ko hahayaang lamunin ako ng galit ng walang taros. Tumayo ako mula sa mesa, dahan-dahang tumayo. Nagprotesta ang aking mga tuhod sa paggalaw. Ang kusina ay tila mas maliit. Ang mga dingding ay nagsasara sa mga alaala ng mga hapunan ng pamilya na matagal nang nawala. Naglakad ako sa lababo, nagwisik ng tubig sa aking mukha, ngunit hindi nito inalis ang hapdi. Inakala ni Kiko na maaari niya akong burahin sa kanyang buhay habang kumukuha ng aking ipon, ang nest egg, na binuo ko sa loob ng mga tao ng overtime. Nagtitipid pagkatapos mawala si Alena dahil sa kanser noong 2015. Tinawagan niya ako minsan pagkatapos ng libing niya, putol ang boses. Dapat ay gumawa ka pa, tay, para sa aming lahat. Bumalik ako sa mesa, kinuha ang isang lumang pocket watch, isang pamana ng pamilya mula sa aking ama. Ang kadena nito ay kupas mula sa mga henerasyon ng matigas na trabaho. Patuloy itong tumitiktak sa aking palad, isang paalala ng mga ugnayan na dapat manatili. Ngunit pinutol ni Kiko ang amin, hindi ba? Ipinagbawal ako dahil ibinulong ni Vina na ang isang simpleng pensioner ay magpapahiya sa kanilang mga tech executive na kaibigan. Ngumiti ako noon, isang mabagal, mapait na kurba ng aking mga labi habang ang sakit ay naging isang mas matalim na bagay. Determinasyon. Isinantabi ko ang bill, tinitiklop yon ng maayos, at naramdaman ko ang isang kislap na nag-apoy sa loob ko. Isang plano na nagsisimulang mabuo sa anino ng aking isip. Tiningnan ko ulit ang bill, ang mga numero nito ay nang-iinis sa akin. Dahan-dahang humupa ang galit. Nagbigay daan sa malamig na kalinawan. Kung inakala ni Kiko na maaari niya akong manipulahin, nagkakamali siya. Alam kong ang direktang komprontasyon ay hindi magdadala sa akin sa kahit saan. Itataboy niya ako tulad ng dati, ngunit maaari akong mangalap ng impormasyon
makahanap ng mga bitak sa kanilang perpektong plano. Ang aking lumang laptop ay nakaupo sa kitchen counter. Maalikabok ngunit handa. Oras na upang malaman kung ano talaga ang ginagawa nila. Ang kislap na iyon ay nanatili habang tiningnan ko ulit ang litrato. Kinuha iyon sa pagkakataong ito. Ang batang mukha ni Kiko ay nakatingin pabalik, inosente at puno ng pangako mula sa isang araw sa liwasan ng Quezon nang siya ay 8 taong gulang. Umakyat siya sa aking kandungan sa panahon ng biglaang bagyo. Inilibing ang kanyang ulo sa aking balikat habang ang ulan ay humampas sa mga bintana ng kotse. "Huwag kang mag-alala, Tay," sabi niya, nababalutan ng kanyang boses. "Ikaw ang pinakamalakas." Niyakap ko siya ng mahigpit. Nangangako na palagi siyang poprotektahan tulad ng panonood sa amin ni Elena nang may mainit ng ngiti niya. Naglakad ako sa kusina ngayon. Ang mga sahig ay kumakalansing sa ilalim ng aking mga hakbang. Ang amoy ng luma na kape mula sa aking tasa sa umaga ay nakabitin sa hangin. Ang mga alaala na iyon ay bumaha ng hindi sinasadya. Mga katapusan ng linggo na tinuturuan siyang umindayog ng bat sa lokal na field. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw habang umiikot siya sa bases. Hindi kami masisira noon, isang trio laban sa mundo. Ngunit pagkatapos ng pagkamatay ni Elena, nagbago ang lahat. Si Kiko ay 25, umaakyat na sa corporate ladder sa tech at nagsimula siyang lumayo. Bigo ka sa kanya, Tay. Inakusahan niya isang gabi sa telepono noong 2016, ang kanyang boses ay may bahid ng sama ng loob. Kung nagkaroon ka lang ng mas maraming pera, baka mas naging mas mahusay ang mga paggamot. Nilunok ko ang sakit. Ipinaalala sa kanya ang mga labanan sa insurance, ang pangalawang mortgage na kinuha ko upang bayaran ang kanyang pangangalaga. Ngunit hindi siya nakinig. Nakita niya lang ang aking mga pagkakamali, ang simpleng bahay, ang maaasahan ngunit hindi kaakit-akit na trabaho. Ang nakaraang Pasko ang nagpatunay nito. Nagmaneho ako sa kanilang makintab na apartment sa Maynila. Ang aking mga bisig ay puno ng lutong bahay na tamales tulad ng ginawa ni Elena. Bahagya lang akong tiningnan ni Vina mula sa kanyang telepono. Bumulong ng isang bagay kay Kiko na nagpangiti sa kanya. "Tay, nag-vegan na kami ngayon," sabi niya nang may pagwawalang bahala. At totoo, ang pagpapakita mo ng walang paunang abiso, nakakahiya. Umalis ako ng maaga. Ang pagmamaneho pa uwi ay isang blur ng mga ilaw ng kalye. Pakiramdam ko ay isang relikya ako sa kanilang makintab na mundo. Ngayon ang bill na ito na ang huling insulto. Humihingi na punduhan ko ang kanilang pagmamalabis habang itinutulak nila ako palayo. Mahigpit na kinuyom ang aking mga kamao habang tumigil ako sa bintana. Pinapanood ang mga dahon na nagkakalat sa bakuran. Ang galit ay nabuo. Isang matatag na pagkasunog ang pumalit sa nostalgia. Paano siya naglakas loob na ituring ako na parang isang pabigat pagkatapos ay umasa ng pasasalamat para sa pagpayag sa akin na magbayad? Hindi ako ang biktima dito. Hindi na. Pinalaki ko siya ng mag-isa pagkatapos ni Elena, nagsakripisyo ng mga bakasyon at kaginhawaan upang bigyan siya ng panimula, at si Vina sa kanyang mga designer bag at pagmamayabang sa social media nagpapagana sa kanyang kasakiman. Hindi. Ang pagtataksil na ito ay humihingi ng mga kahihinatnan. Sumumpa ako noon ng tahimik ngunit marahas na gagawin kong isang aral ang kanilang perpektong araw na hindi nila kailanman malilimutan. Nagsimulang humampas ang ulan laban sa salamin, sumasalamin sa bagyo sa loob ko, at tumalikod ako. Ang aking determinasyon ay tumigas na parang bakal. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang kumislap. Masyado na ba akong matanda para sa laban na ito? Ngunit itinulak ko iyon palayo. Ang hustisya ay hindi tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa dignidad. Sa pag-iisip na iyon, inabot ko ang aking laptop sa counter. Ang malamig na metal ay nagpapanatili sa akin habang naghahanda akong maghukay ng mas malalim. Ang laptop ay bumuhay sa lumalabo na liwanag ng silid. Ang screen nito ay nagtatapon ng isang asul na kislap sa kalat na mesa. Umupo ako sa silya. Ang ulan ay ngayon ay isang matatag na drum sa labas at binuksan ang browser ng may layunin.
Ang mga social media profile ni Kiko ay pribado, ngunit ang kay Vina ay hindi. Mahilig siyang ipagmalaki ang kanilang buhay. Nag-scroll ako sa kanyang mga post, bawat isa ay isang saksak. Hindi na makapaghintay para sa aming ang petsa ay tumalon. Nobyembre 15, 2024, ilang linggo na lang. Ang mga larawan ay nagpakita ng mansyon. Ang malaking ballroom nito ay pinalamutian ng mga mock setup. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga diamante. Humigop ako mula sa isang baso ng murang pulang alak na iniipon ko. Ang mapait na lasa nito ay nagpapatalas sa aking focus. Ang aksyon ay mas malakas ngayon. Wala nang pagdadalamhati. Nagtala ako ng mga notes sa isang pad. Venue, Hacienda ng Mansanas, 2,750,000 na upa. Caterer, elite events. Ipinagmamalaki ang farm-to-table para sa 200 bisita. Photographer, isang high-end pro na nagngangalang Lea Valdez. Ang kanyang portfolio ay nakalink sa mga komento ni Vina. Gorgeous shots incoming, caption ni Vina na may heart emojis. Ang mga panloob na pagtatalo ay nagngangalit sa aking isip. Dapat ko ba siyang harapin ng diretso? Hindi, magbibigay iyon sa kanya ng kasiyahan ng pagtataboy. Mas mabuti na sirain mula sa mga anino, iparamdam sa kanya ang pagkawala ng kontrol na labis niyang kinatatakutan. Bumukas ang tab pagkatapos ng tab. Ang site ng wedding planner na si Marco Santos, ang kanyang bio ay nagmamay-ari ng seamless events para sa discerning clients. Kinumpirma ng isang mutual na contact sa LinkedIn na siya ang humahawak nito. Isang lumang kasamahan ni Kiko ang nag-like ng isang post tungkol sa booking. Ang mga detalye ng honeymoon ay tumulo mula sa promo ng isang travel agency. El Nido Resort, Overwater Bungalow, lahat ay pinundohan ng bill na ipinadala nila sa akin. Ang aking galit ay nag-apoy ulit sa isang video na ibinahagi ni Vina. Siya ay sumusukat ng gown, si Kiko ay nakangisi sa tabi niya. Si Daddy ang nagbabayad para sa party. Sa hindi direkta, biro niya sa comments, sinundan ng isang winking emoji. Sa hindi direkta, ang kayabangan ay nagbigay lakas sa akin. Nagsuri ako ng mga vendor, bumubuo ng isang listahan, florist, DJ, maging ang serbisyo ng limo. Ang pagmamalabis ay nakamamangha, malayo sa kaya ng sweldo ni Kiko nang walang ambag ko. Isang pag-aalinlangan ang kumalat. Masyado na ba itong malupit na paghihiganti? Isinasapanganib ang kaunting ugnayan ng pamilya na natitira. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ulit ang kanyang note, ang mapagmataas na pribilehiyo na iyon, at nawala ang pag-aalinlangan. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, pagtuturo sa kanya na ang kasakiman ay may mga kahihinatnan. Ang aking mga kamay ay nanatiling matatag sa keyboard nang matagpuan ko ang contact number ni Marco Santos, ang planner na nasa puso ng lahat. Sa isang malalim na paghinga, nagpasya ako. Oras na upang tumawag, upang simulan ang pagkalas sa kanilang perpektong tapestry, sinulid sa sinulid. Kinuha ko ang aking telepono, ang mga daliri ay lumulutang sa dial pad. Tumunog ang telepono ng 2 beses bago sumagot ang isang pinakintab na boses, makinis na parang pinakintab na marmol. Marco Santos Events. Si Marco po ito. Paano ko po gagawing pambihira ang inyong araw? Sumandal ako sa kitchen counter. Ang receiver ay malamig, laban sa aking tainga. Pinananatili ang aking hininga. Hello Marco, ako si Simon Torralba, ang ama ni Kiko Torres, ang nagbabayad para sa kasal niya. Isang paghinto, pagkatapos ay init ang pumuno sa kanyang tono. Ginoong Torralba, binanggit po ni Kiko na tatawag po kayo upang tapusin ang mga bayarin. Kami po ay nasasabik na nag-aambag po kayo sa isang espesyal na okasyon. Ang hacienda ng Mansanas po ay booked solid, at ang vision ni Vina ay maganda po. Hinayaan ko siyang magsalita sandali tungkol sa mga arko ng bulaklak at mga string quartet. Ang aking isip ay tumatalas na parang talim. Sa totoo lang Marco, mas gusto kong talakayin ito ng personal. Maaari ba tayong magkita bukas? Meron akong ilang detalye na kailangan linawin. Agad siyang sumang-ayon, nagmungkahi ng kanyang opisina sa Makati sa 10 Ninooka M. Ibinaba ko ang telepono. Ang click ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid.
at nagbuhos ako ng isa pang baso ng alak. Iniikot iyon habang iniisip ko ang kanyang mukha kapag tumama ang katotohanan. Wala nang pagtatago sa likod ng mga note at bill. Sumandal ako sa silya, ang adrenaline ay tumitibok sa akin. Ang pulong kay Marco ang unang hakbang at kailangan kong maging handa. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng gabi na sinusuri ulit ang bill. Nagtatala ng mga pangunahing numero upang panatilihin ang mga facts sa kamay. Bago matulog, pumili ako ng isang malinis na sweater at slacks. Walang magarbong, ngunit sapat upang magmukhang seryoso. Habang nakahiga ako, naramdaman ko ang plano na tumitigas, na parang pundasyon ng bahay. Kinabukasan, nagising ako ng maaga, may kape sa thermos, susi sa kamay, handa nang umalis. Kinabukasan, nagmaneho ako sa magaan na trapiko. Ang mga dahon ng taglagas ay umiikot na parang confetti sa windshield. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang humawak sa akin sa isang pulang ilaw. Ito na ba ang punto ng walang pagbabalik? Ngunit itinaboy ko iyon, bumilis habang naging berde ang ilaw. Ang opisina ni Marco ay nasa isang makintab na gusali sa labas ng Main Street, puro salamin at chrome, malayo sa lumang brick setup ng aking engineering firm. Nagparada ako at pumasok. Ang sterile na hangin ng lobby ay nagdadala ng mga pahiwatig ng mamahaling cologne. Binati ako ni Marco ng may matatag na pakikipagkamay. Ang kanyang suit ay tailored at ang kurbata ay perpektong nakatali. "Ginoong Toralba, pasok po kayo. Kape?" Dinala niya ako sa isang malambot na silya sa tapat ng kanyang desk na tumpok ng mga swatch at kontrata. Isang nakaramyong litrato ng isang nakangiting mag-asawa sa ilalim ng isang gazebo ang nakakuha ng aking mata, nagpapalabas ng isang tahimik na determinasyon. Ang kagalakan na iyon ay hindi magiging kay Kiko. Hindi sa pera ko. Umupo kami at kinuha niya ang file. Kaya, ang 4,400,000 po ay sumasaklaw sa lahat. Lugar, catering, maging ang honeymoon deposit. Tiniyak po ni Kiko sa akin na ayos na ang lahat. Sumandal ako, pantay ang aking boses. "Talaga? Sabihin mo sa akin, Marco, binanggit ba ni Kiko na ipinagbawal niya ako sa kasal? Na hindi man lang ako imbitado sa ekstravaganza na ito na di umano'y pinopondohan ko?" Lumaki ang kanyang mga mata, ang panulat ay dumulas mula sa kanyang mga daliri. "Ipinagbawal? Hindi. Sinabi niya na ang mga kontribusyon ng pamilya ay naayos na. Ito ay nakakahiya." "Nakakahiya?" Ulit ko, maikli at matalim. Mas nakakainsulto. Nagpadala siya sa akin ng bill na may note na nagsasabing dapat akong magpasalamat. Pagkatapos palakihin siya ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, nagbago ang upo ni Marco, hinimas ang kanyang sentido. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Ang mga kontrata ay signed, ngunit kung wala ang buong bayad, hindi po kami makakapagpatuloy. Ang mga deposit ay non-refundable, ngunit ang balanse. Eksakto, putol ko. Ipaalam mo kay Kiko na hihinto ang kasal hanggang sa makipag-usap siya sa akin ng direkta. Walang pondo mula sa akin, at kung pipilitin niya, paalalahanan mo siya kung gaano kadali masira ang mga plano. Tumango siya ng dahan-dahan, natulala. Tatawagan ko po siya ngayon. Nagbabago po ito ng mga bagay. Nang tumayo ako upang umalis, narinig ko siyang bumulong sa ilalim ng kanyang hininga. Ang aroganteng bata na iyon. Nagbigay lakas yon sa akin, isang unang lasa ng chaos na namumuo. Lumabas ako sa malamig na hangin, ang pinto ay sumara sa likuran ko, at naramdaman ko ang ripple na kumalat na parang isang bato na tumalon sa tahimik na tubig. Nakatayo sa sidewalk, nakaramdam ako ng pagdami ng lakas, ngunit alam kong hindi ako maaaring mag-isa. Si Marco ang simula pa lang. Hindi madaling susuko si Kiko, at kailangan ko ng mga mata at tainga na maaari kong pagkatiwalaan. Lumabas ang pangalan ni Aldrin sa aking isip. Ang kanyang numero ay nakasave pa rin sa aking telepono sa kabila ng mga taon ng katahimikan. Kilala niya si Kiko ng mas mahusay kaysa sa karamihan, at ang kanyang bagong trabaho bilang detektib ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Pagpasok sa kotse, huminga ako ng malalim, ramdam ang plano na nabubuo, at nagsimulang mag-scroll sa mga kontak. Sa kotse, tiningnan ko ang aking telepono. Wala pang mga missed call, ngunit ang katahimikan ay hindi magtatagal.
Habang pinagsasama ko ang highway pabalik sa bahay, ang aking mga iniisip ay lumipat sa mga kakampi. Nag-scroll sa mga contact, huminto ako sa pangalan ni Aldrin, hindi nagalaw sa loob ng maraming taon. Ang matalik na kaibigan ni Kiko noong bata, ang isa na iniwan niya nang umakyat ang ambisyon. Isang mabilis na alaala ang kumislap. Si Aldrin sa edad na 12, nagpapakita sa aming pinto pagkatapos ng diborsyo ng kanyang mga magulang. Si Elena ay gumagawa sa kanya ng mainit na tsokolate habang kami ni Kiko ay naglalaro ng baraha upang abalahin siya. Nagdial ako bago pa man mag-alinlangan. Aldrin, si Simon Toral ba ito? Matagal na tayong hindi nag-usap. Ang kanyang boses ay dumating ng nagulat ngunit mainit. Ginoong Simon, wow, oo, kumusta po kayo? Ayos lang ba ang lahat? Hindi eksakto, inamin ko. Ikakasal si Kiko ngunit komplikado. Maaari ba tayong magkita? Kailangan ko ang iyong expertise. Narinig kong isa kang pribadong detective ngayon na may mga kasanayan sa photography. Tumawa siya ng tuyo. Kumakalat ang balita. Oo. Sige. Sa lumang cafe sa Makati sa loob ng 1 oras. Sumang-ayon ako, ibinaba ang telepono habang lumiko ako sa aking driveway. Ang bahay ay tila hindi na walang laman sa layunin na pumupuno dito. 1 oras pagkatapos, umupo ako sa isang sulok ng mesa sa cafe. Ang aroma ng sariwang inihurnong scones ay humahalo sa mga dahon na nahuhulog na nakikita sa bintana. Dumating si Aldrin, mas matangkad kaysa sa naaalala ko, na may matatalim na mata ng detektib at isang camera bag na nakasabit sa kanyang balikat. Mahigpit kaming nagkamay, matatag ang kanyang hawak. Ginoong Simon, mukha po kayong maayos. Humihingi po ako ng paumanhin tungkol kay Elena. Parang ina ko na rin po siya. Salamat, Aldrin. At tawagin mo akong Simon. Ibinigay ko sa kanya ang isang kape. Ipinagbawal ako ni Kiko sa kanyang kasal, ngunit nagpadala ng bill na 44,000. Hindi ako magbabayad. Lumalaban ako. Tumigas ang kanyang mukha. Mukhang siya nga. Iniwan ako mga taon na ang nakalipas nang hindi ako magpapakita ng peking reference para sa kanyang trabaho. Sabi niya, pinipigilan ko siya sa aking maliliit na trabaho. Tumango ako, nagtanong ng marahan. Narinig ko ang mga kwento na ganyan. Sinasamantala ang iba para sa kanyang pag-akyat. Ay oo, sabi ni Aldrin sumandal. Ang kanyang tono ay may bahid ng lumang sakit. Noong kolehiyo, hiniram niya ang aking mga ideya sa proyekto. Inangkin ang mga ito na kanya. Nang tinawag ko siya, iniwasan niya ako. Ganon din si Vina, puro imahe lang. Nagplano kami sa pagitan ng mga refill. Idodokumento niya ang kasal mula sa labas. Kukunan niya ang anumang fallout ng mga litrato at video, handa para sa pampublikong paggamit kung kinakailangan. Isang mutual acquaintance ang kumaway mula sa counter. Si Aling Hilda, isang matandang babae mula sa kapitbahayan na nagpatawa sa amin. Naaalala mo noong ikaw at si Kiko ay nagbiro sa kanya ng peking niebe noong Hulyo? Ngumisi si Aldrin, ngunit nawala iyon. Wala na ang mga araw na iyon, nagbago siya. Ako rin, sagot ko. Ngunit ang alliance na ito, totoo ito. Naghiwalay kami ng nagkamay. Ang mga ideya ay umiikot sa aking ulo na parang ang singaw mula sa aming mga tasa. Paano kung kailangan natin ng mas maraming recording log? Tanong ko. Ang tanong ay nakabitin habang tumango siya ng nag-iisip. Pumunta ka sa bahay ko ngayong gabi, iminungkahi ko. Dalhin mo ang sa iyo at magsimula tayong maghanda ng totoo. Ngumisi si Aldrin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa sigasig. Sige Simon, pupunta ako sa HA. Ang tanong na iyon ay umaling-aungaw habang nagmamaneho ako pa uwi. Nagsisimulang humampas ulit ang ulan sa bubong. Pagsapit ng gabi, nag-text ako kay Aldrin na pumunta, hindi makapaghihintay. Dumating siya sa aking pinto, dala ang toolkit. Ang ulan ay nagpatalas sa ilaw ng beranda sa isang maulap na kislap. Handa nang umakyat sa level? Sabi niya, pumasok, nagpagpag ng kanyang coat. Lumipat kami sa sala kung saan naglinis ako ng espasyo sa coffee table. Ang malabo na lampara ay nagtapon ng mahabang anino sa kupas na mga rug at inabutan ko siya ng isang mug ng mainit na kape. Ang singaw nito ay kumukulot na parang isang pangako.
Ipakita mo sa akin kung paano protektahan ang sarili ko. Mga recording, camera, ang lahat. Inilabas ni Aldrin ang mga gadget, isang maliit na recorder, mga nakatagong cam, maging ang mga app para sa mga call log. Una, ang mga legal na basics, paliwanag niya, matatag at nagtuturo ang kanyang boses. Sa Pilipinas, one-party consent para sa mga recording. Pindutin mo ang pindutan na ito sa kalagitnaan ng tawag. Nagpractice ako sa isang mock setup. Ang kanyang demo ay naglantad ng mga taktika na maaaring gamitin ni Kiko. Gaslighting, deflection. Tulad nang sinisika niya sa hindi paggana ng mga paggamot ng nanay niya, sabi ni Aldrin ng marahan. Naalala ko ang pagbebenta mo ng kotse mo para magbayad ng bill. Binaliwala niya iyon. Ang mga salita ay tumama ng husto, humihila ng isang alaala. Si Elena sa ospital, mahina ang kanyang kamay sa akin. Si Kiko ay umalis ng padabog pagkatapos akong akusahan ng hindi paglaban ng masusto. Ibinahagi ko iyon ng maikli, pumutol ang boses. Karapat dapat siya sa mas mahusay mula sa aming lahat. Ibinigay mo ang lahat, sagot ni Aldrin. Magiliw ngunit matatag ang kanyang intonasyon. May utang ako sa iyo. Pagkatapos maghiwalay ang mga magulang ko, pinayagan mo akong magpalamig dito. Tinuruan mo ako sa math. Tinawanan lang iyon ni Kiko. Tinawag akong mahina. Nag-toast kami ng tahimik sa aming mga move para sa hustisya, hindi paghihiganti. Inihatid niya ako sa paglalagay ng kamera. Ianggulo mo dito para sa pinto. Malinaw na nakikita ang mga mukha. Sinubukan ko ang isa, ang feed ay malinaw sa aking telepono. Isang pagdami ng lakas ang bumangon, habang ang imahe ay nagiging matatag. Ngunit habang ang aparato ay umuugong, isang bagong pag-iisip ang sumingit. Paano kung tumawag si Kiko ngayong gabi? Naramdaman ang pagbabago. Hindi tumawag si Kiko ng gabing iyon, ngunit alam kong hindi magtatagal ang katahimikan. Ang susunod na araw ay lumipas ng may matinding pag-asa. Tiningnan ko ang aking telepono, sinubukan ang mga kamera, naglakad sa paligid ng block upang pakalmahin ang aking mga nerbiyos. Bawat kotse na dumadaan ay nagpatigil sa akin, iniisip na siya iyon. Pagsapit ng gabi, ako ay nababalisa nang sa wakas ay nag-buzz ang telepono. Ang kanyang pangalan ay kumikislap sa screen. Ang aparato ay mahinang umuugong sa aking palad. Ang berdeng ilaw nito ay matatag nang mag-buzz ang aking telepono sa mesa, humihiwa sa katahimikan ng gabi na parang kutsilyo. Nasa kalagitnaan ako ng pagtitimpla ng tsaa, ang kettle ay nagsisimula palang sumipol, ang singaw ay kumukulot sa lazy wisps. Nag-ilaw ang screen, Kiko. Hinayaan ko itong tumunog, pinapanood ang mga vibration na nagpapagalaw sa telepono sa kahoy. Isang malamig na draft mula sa bintana ang umalingaw-ngaw sa tensyon sa aking tiyan. Nagpunta iyon sa voicemail, pagkatapos ay nag-buzz ulit. Vina naman sa pagkakataong ito. Binaliwala ko rin iyon, nagbuhos ng mainit na tubig sa teabag. Ang aroma ng chamomile ay nagpapanatili sa akin. Habang naaalala ko ang payo ni Aldrin, i-record ang lahat. Ang kanilang mga salita ang magiging iyong. Ilang araw na ang lumipas mula ng aming sesyon, puno ng tahimik na paghahanda. Pag-install ng mga app, pagsubok ng mga angle sa bahay, maging ang paglalakad sa paligid ng kapitbahayan upang linisin ang aking ulo. Ngunit ngayon ang bagyo ay bumagsak. Ang mga notification ay nagtambak. 3 voicemail. Mga text na kumikislap ng apurahan. Umupo ako sa mesa sa kusina. Ang malabong ilaw sa itaas ay nagtatapon ng anino sa mga dingding. At pinatugtog ang una, ang daliri ay lumulutang bago pindutin. Tay, si Kiko ito. May hindi pagkakaunawaan sa mga bayarin. Tumawag ang planner, sabi, umatras ka. Tawagan mo ako kaagad. Kailangan nating ayusin ito. Ang kanyang boses ay nagsimula ng matatag, ngunit isang gilid ang kumalat na parang gravel sa ilalim ng paa. Inulit ko iyon na napansin ang panik na bumubulusok sa ilalim. Hindi pagkakaunawaan na parang ang kanyang bill at pagbabawal ay mga aksidente. Ang pangalawa. Simon, si Vina ito. Nagalit si Kiko. Nagbabanta ang mga vendor na kansilahin nang wala ang iyong ambag. Huwag mong gawin ito. Ito ay maliit na bagay.
Ang kanyang tono ay putol, superior, na parang pinagsasabihan ng isang bata. Maliit na bagay. Ang salita ay tumusok, ngunit ngumiti ako ng bahagya, humihigop ng aking tsaa. Nagbabala si Aldrin tungkol dito. Ang desperasyon ay nagbalat kayo bilang akusasyon. Ang pangatlong voicemail ay dumating ulit mula kay Kiko. Ang pagkaapurahan ay lumalaki. Tay, seryoso, sagutin mo. Gumuho na ang lahat. May utang ka sa amin nito pagkatapos ng lahat. Ang paghinto ay nagpahiwatig ng mga lumang sama ng loob. Mabigat ang kanyang hininga. Nakinig ako ng 2 beses pa. Sinusuri ang tumataas na pitch. Nagpahiwatig sila ng mga banta. Siguro kumakalat na ang mga chismis. Ginawa ni Marco ang kanyang bahagi. Pagkatapos ay isang tawag mula sa isang lumang mutual na kaibigan, si Aling Hilda mula sa kabilang kalye. Ang kanyang boses ay nag-aatubili nang sinagot ko ng maikli. Simon, nakarinig ako ng mga bulungan sa club. Ang mga problema sa kasal ni Kiko. Sinasabi ng mga tao na may problema sa pera. Sana ay ayos ka. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang twist, mga pampublikong bulungan na. Hindi ko inaasahan na aabot ng ganun kalayo ang ripple ng ganun kabilis. Nagbigay lakas iyon sa akin. Isang pagdami ng kontrol pagkatapos ng mga taon ng pagiging sidelined. Ngunit habang inilalapag ko ang telepono, isa pang voicemail ang pumasok. Ang boses ni Kiko ay pumutok sa pagkakataong ito. Kung hindi mo ito aayusin, pagsisisihan mo. Ang banta ay nakabitin doon, naglalaro sa aking isip habang nakatingin ako sa screen. Ang banta na iyon ay umalingaw-ngaw habang tumunog ulit ang telepono kinabukasan, mapilit na parang tibok ng puso sa sala kung saan ako naglalakad, bukas at handa ang recorder app. Mahigpit kong hinawakan ang aparato, hinayaan itong tumunog ng 4 na beses bago sumagot. Isang sinadya na paghinto upang mapagalaw siya. Hello, Kiko. Tay, sa wakas. Ano ba talaga ang nangyayari? Sabi ni Marco, tumanggi kang magbayad. Sinisira mo ang kasal namin. Ang kanyang akusasyon ay sumambulat. Ang boses ay tumataas ng may pagkadismaya. Huminga ako ng matatag, ang karpet ay malambot sa ilalim ng aking mga paa. Sinira, ipinagbawal mo ako. Nagpadala ng bill na parang ako ay isang sponsor, hindi pamilya. Naaalala mo ang note mo? Magpasalamat. Isang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay sumabog siya. Iyon ay, tingnan mo, hindi ganoon. Ang mga kaibigan ni Vina, ang mga tao, nagretiro ka na tay, hindi iyon akma. Ngunit ang pera, may utang ka. Pagkatapos ni Mama, pagkatapos ng mga pakikibaka na idinulot mo, ang saksak kay Alena ay umikot na parang tinik. Ngunit nanatili akong kalmado, nire-record ang bawat salita. Ako, pinalaki kita ng mag-isa. Ibinenta ko ang mayroon ako para sa pangangalaga niya. Sinisisi mo ako noon, binaliwala ako ngayon. Hindi, Kiko, walang bayad. Sinira mo ang lahat. Sumigaw siya, ang mga salita ay krudo. Galit na galit si Vina. Gusto ng mga caterer ng deposit, hawak ng estate ang petsa, ngunit nagbabanta ng fee. Ayusin mo. Huminto ako. Kumuha ng lakas mula sa pocket watch sa tabi ng mesa. Ang tiktak nito ay isang paalala ng nananatiling dignidad. Ayusin ang sinira mo. Kausapin mo ako na parang isang anak, hindi isang banker. Pagkatapos pumasok ang boses ni Vina. Speakerphone na pagtanto ko. Simon, nakakatawa ito. Nagtatayo kami ng buhay. Ang iyong pettiness ay maaaring kanselahin ng lahat. Isipin mo ang kahihiyan. Ang kanyang mga paghinto ay nagpataas ng tensyon. Ang kanyang tono ay may bahid ng paghamak. Kahihiyan? Tulad ng pagbabawal sa iyong biyenan. Iniisip ko ang bill na ipinadala mo. Ang honeymoon na inaasahan mong pondohan ko habang inilalabas ako. Ngunit tumalon si Kiko pabalik, nagtatanggol. Tungkulin iyon, tay. Nag-aambag ang pamilya. Aminin mo. Naiinggit ka sa tagumpay ko. Ang pag-amin ay lumabas. Inggit bilang dahilan niya. At tumama iyon na parang isang revelation, naglalantad ng kanyang ego. Sumagot ako ng matatag. Tagumpay na binuo sa paggamit ng mga tao, hindi na. Ang linya ay kumalansing sa kanyang mabigat na paghinga.
Pagsisisihan mo ito. Tapos na tayo. Binaba niya ang telepono ng biglaan. Ang katahimikan ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw bilang isang pagkakamali, isang kahinaan na nakalantad na nagpatalas sa aking determinasyon. Ang kahinaan na iyon ay nanatili sa aking mga iniisip habang naglalakad ako sa pasilyo. Ang bahay ay tahimik maliban sa mahinang ugong ng ref. Maya-maya, tumunog ang isang text alert. Aldrin, update. Humihingi ang mga... Binuksan ko ang attachment. Malabo na mga kuha ng mga manggagawa na nagpapahinto ng setup. Isang florist van ang tahimik na naghihintay. Ang mga imahe ay nagbigay lakas sa akin, ngunit pagkatapos ay bumaha ang mga text ni Kiko. Makasariling matanda. Sinasalanta ang araw namin dahil sa ego. Maikli, matatalim na akusasyon na kumikinang sa screen. Nag-scroll ako, matatag ang puso nang tumawag ang kapitbahay. Si Mang Eli mula sa kabilang bakod. Simon, nakita ko si Kiko na sumisigaw sa isang delivery guy kahapon. Napakabastos, humihingi ng discount na parang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang boses ay magaspang, sumusuporta. Narinig ko ang tungkol sa gulo sa kasal. Kung kailangan mo ng backup, nandito ako. Naaalala mo nung iniwasan niya kami sa block party? Nagkunwari na masyadong magaling. Sumandal ako sa dingding, telepono sa tainga. Salamat Mang Eli. Ano ba talaga ang nangyari sa delivery? Tumawa siya ng tuyo. Naghatid ng imbitasyon o kung ano pa. Sinigawan siya ni Kiko dahil sa tupi, sabi. Alam mo ba kung sino ako? Nanood lang si Vina. Nag-uusap na ang mga tao. Umaalis na ang mga vendor. Ang anekdote ay nagpinta ng kayabangan ni Kiko ng buhay. Isang pag-iwas na umalingaw-ngaw sa pagtrato niya sa akin. Pinahahalagahan ko ang intel, nagpapatuloy sa akin. Walang problema, sagot ni Mang Eli ng mainit. Mayroon kang komunidad dito, wala siya. Ibinaba namin ang telepono at nag-text ako kay Aldrin pabalik. Mayroon pa mula sa kapitbahay. Iniiwasan ni Kiko ang lahat. Ang kanyang sagot, perpekto. Paparating na ang paglala, nang hihina ang mga paghahanda. Ngunit habang inilalapag ko ang telepono, isang bagong text mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas. Siguro isang vendor na nagpapahiwatig ng mas malalim na problema. Ginoong Toralbare, ang mga salita ay nagtapos, nagpapataas ng isang sariwang alon ng pagkaapurahan habang ang ticking clock sa mantel ay tila nagbibilang pababa sa isang bagay na hindi maiiwasan. Ang kulay abo na liwanag ng bukang liwayway ay lumabas sa mga kurtina noong Nobyembre 15, 2024, ang araw ng kasal, habang nagsimulang humampas ang ulan laban sa mga bintana na parang mapilit na mga daliri. Maaga akong nagising. Ang ticking clock mula sa nakaraang gabi ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga, isang paalala ng pagkaapurahan na nabubuo sa nakalipas na linggo. Ang mga araw na iyon ay lumipas sa isang ritmo ng tahimik na pagbabantay, pagsubaybay sa mga update mula kay Aldrin, pagwawalang bahala sa lumalalang mga text mula kay Kiko, maging ang paglalakad ng matagal sa malamig na hangin ng Tagaytay upang panatilihin ang aking mga nerbiyos laban sa anumang pag-aalinlangan. Ngayon habang tinitingnan ko ang weather app sa aking telepono, ang mga forecast ng matatag na pagbuhos ay sumasalamin sa bagyo na aking inayos. Isang simbolikong baha na naghuhugas ng mga pagkukunwari. Nagtimpla ako ng kape, ang masarap na amoy ay pumupuno sa kusina at umupo sa mesa na handa ang aking aparato. Ang unang text ni Aldrin ay dumating sa 7:00 AM. Sa humigop ako ng dahan-dahan, ang mug ay mainit sa aking mga kamay habang ang mga imahe ay dahan-dahang lumabas. Ang mga florist ay nagbababa ng mga van upang i-repack ang kalahati ng mga arrangement. Ang kanilang mga mukha ay nakakunot sa pagkadismaya sa ilalim ng mga payong. Mga issue sa sabi ng isang caption. Umalis na sila. Ang chaos ay nalantad sa real-time snippets. Isang truck ng caterer ang tahimik na naghihintay. Ang mga manggagawa ay naglalagay sa kahon ng mga crate ng hindi nagalaw na porselana at silverware. Ang ulan ay nagpapakintab sa driveway sa isang makintab na gulo. Nagsimulang dumating ang mga bisita bandang tanghali. Ang mga covert shot ni Aldrin ay nagpapakita ng nalilitong mga grupo
sa ilalim ng mga tolda. Ang mga payong ay namumulaklak na parang madilim na bulaklak. Narinig. Nasaan ang nagping ang kanyang mensahe? Binaliwala ko ang sunod-sunod na tawag mula kay Kiko. Ang telepono ay nagva-vibrate na parang isang nakulong na bubuyog sa mesa. Nagtambak ang mga voicemail. Pinatugtog ko ang isa, ang kanyang boses ay balisa. Tay, ipadala mo na ang pera ngayon. Gumuho na ang lahat. Nagbabanta ang mga estate manager na isara iyon. Ang desperasyon ay pumutok, malayo sa kanyang naunang kayabangan. Mas maraming litrato. Ang malaking hall ay kalahating ayos. Ang mga silya ay nagkakalat. Walang palatandaan ng string quartet. Pagkatapos ay isang shot na pumilipit sa isang bagay sa loob ko. Si Vina sa kanyang gown, ang ekspresyon ay gusot. Ang ulan ay dumadaloy sa mga bintana ng mansyon sa likod niya na parang luha. Sandali akong nag-alinlangan. Masyado na ba itong malupit? Ginagawa ang kanilang araw na isang palabas? Ngunit naalala ko ang pagkamapagmataas ng bill, ang pagbabawal na humiwa ng mas malalim kaysa sa anumang ulan, at ang pag-aalinlangan ay natunaw sa tahimik na kasiyahan. Ang hustisya ay hindi magiliw. Pagsapit ng hapon, nag-ulat si Aldrin. Guests ay gumagala, ang ilan ay umaalis, kumakalat ang mga chismis, gulo ng pamilya sa pera. Naglakad ako sa silid, ang ulan ay patuloy na humahampas sa labas. Iniisip ang kahihiyan na nangyayari milya-milya ang layo. Isa pang voicemail mula kay Kiko, nagmamakaawa, pakiusap tay, i-wire mo na. Tumatawa ang mga bisita, tulungan mo. Isang bulong ng bisita sa audio clip ni Aldrin. Ito ay isang sakuna, mahinang pagpaplano. Ang pagbuhos ay lumala, ang mga sheet ng tubig ay nagpapalabo sa bakuran, na parang pinalakas ng kalikasan mismo ang paghihiganti. Ngunit pagkatapos ay tumunog ulit ang aking telepono. Ang pangalan ni Kiko ay kumikislap, ang kanyang boses ay nasa gilid ng magpunta iyon sa voicemail. Ang pagmamakaawa na iyon ay nakabitin sa hangin habang hinayaan ko itong mag-roll sa voicemail ulit. Ang tunog ay nilamon ng isang biglaang paghampas sa pinto. Mapilit at mabigat sa gitna ng pagbuhos. Tumulo ang ulan mula sa bubungan at matatag na agos ng tubig ang namumuo sa mga hakbang ng beranda. Lumapit ako ng dahan-dahan, sumilip sa peephole. Si Kiko at Vina gusot sa pajamas sa ilalim ng minadaling coat, nakadikit ang buhok, maputla at pagod ang mga mukha. Binuksan ko ang pinto ng bahagya, ang malamig na hamog ay sumasabog sa loob. Ano ang ginagawa ninyo dito? Tumulak si Kiko pasulong, tumutulo ang tubig mula sa kanyang mga manggas, sa entry rug, bumubuo ng isang maliit na pool na parang isang hindi inaasahang pagpasok. Tay, papasukin mo kami. Wasak na ang kasal, umalis na ang mga vendor, nagkalat na ang mga bisita sa ulan. Isang biro na ngayon. Si Vina ay nakakubli sa likod niya, ang kanyang makeup ay may mantsa, ang gown ay sumisilip ng katawa-tawa mula sa ilalim ng kanyang coat. Simon, pakiwire ang pera. Maaari pa nating isalvage ang isang bagay. Tumabi ako ng nag-aatubili, isinara ang pinto laban sa hangin. Nakatayo sila na tumutulo sa pasilyo. Ang pamilyar na amoy ng aking tahanan ay nagbanggaan sa kanilang desperasyon. Isalvage, pagkatapos ipagbawal ako, hinihingi na magbayad ako na parang isang tahimik na partner. Hinaplos ni Kiko ang kanyang basang buhok, pumutok ang boses. Nagkamali, ideya ni Vina, ang imahe, alam mo. Ngunit ngayon gumuho na ang lahat, tulungan mo kami tay. Para sa mga lumang panahon. Niyakap ko ang aking mga braso, matatag sa kabila ng emosyonal na paghila. Isang flashback ang tumama sa paghinto. Si Kiko bilang teenager pagkatapos ng libing ni Alena. Inaakusahan ako ng kahinaan habang inilibing ko ang aking kalungkutan sa trabaho. Nagbigay lakas iyon sa akin. Mga lumang panahon tulad ng nang sinisimo ako sa pagkamatay ni Mama, binaliwala ako maliban kung kailangan mo ng pera. Sumingit si Vina, ang kanyang tono ay nag-aatubili sa pagkakataong ito, ang kahinaan ay pumutok. Hindi namin sinasadya, stress lang. Ang honeymoon ay booked na, nawala ang mga deposit. Isipin mo kami. Isipin kayo? Ulit ko, kalmado, ngunit matalim. Pahahalagahan mo ba ako nang wala ang wallet ko? Sagutin mo yan. Nag-alinlangan si Kiko.
Ang kanyang mga mata ay sumisipat. Oo naman, pamilya ka, ngunit ang tagumpay ay nangangahulugang standards. Pakiusap, i-transfer mo na lang. Ang pag-amin, standards kaysa sa bonds, ay nakabigat, naglalantad ng kababawan. Hindi, Kiko. Ito ang kahihinatnan. Ang kasakiman ay may presyo. Sinira mo kami, nagmakaawa siya, pagkatapos ay tumaas ang boses. Sinisira mo kami, ang mga bisita ay bumulong. Kinutya ng mga vendor, ayusin mo ito para sa iyong anak. Hinawakan ni Vina ang kanyang braso, bumulong ng apurahan. Ngunit umiling ako. Pumunta kayo at matuto mula dito. Nang lumipat ako upang buksan ang pinto, ang huling mga salita ni Kiko ay lumabas. Krudo. Teka tay, nagsisisi ako, lahat ng ito. Ang ulan ay umaling-awngaw sa labas at isinara ko ang pinto sa kanila. Ang kanilang mga yabag ay umatras sa bagyo. Ang determinasyon ay nanatili na parang ang eko ng kanyang pagsisisi. Ang eko na iyon ay nawala sa katahimikan habang tumalikod ako. Lumubog sa silya sa tabi ng bintana. Ang ulan ay dumadaloy sa salamin sa kumukupas na mga pattern. Ang mga ilaw ng kanilang kotse ay tumusok sa dilim bago nawala. Iniiwan ang bahay na nababalutan ng isang nakakaaliw na katahimikan. Ang sumunod na ilang araw ay lumabo sa pagmumuni-muni. Pagsagot sa mga tawag mula sa mausisa na mga kapitbahay, pag-aayos ng emosyonal na mga guho, maging ang pagsunog sa orihinal na bill sa fireplace isang tahimik na gabi. Ang mga abo nito ay isang simbolikong paglaya. Pagsapit ng katapusan ng linggo, nag-text si Aldrin ng kumpirmasyon. Ganap na pagbagsak. Ang tinawagan ko siya, ang linya ay kumakalansing ng mainit. Simon, nagawa mo. Ang mga larawan ay nagpapakita ng walang laman na tolda. Ang mga bisita ay umaalis. Ang bulungan tungkol sa kayabangan ni Kiko ay tumama sa kanya. Tumawa ako ng bahagya. Anumang oras, narinig mo ba siya? Wala pa, sagot niya. Ngunit baka matuto siya. Nag-usap kami tungkol sa mga lumang kalokohan. Ang usapan ay lumipat sa mga plano sa hinaharap. Marahil, isang biyahe para sa akin, hindi na nabibigatan. Pagkatapos, isang hindi inaasahang pag-abot. Nag-email si Aling Hilda, inspirasyon ng mga tsismis. Simon, ang paninindigan mo ay nagpaalala sa akin na pahalagahan ang tunay na ugnayan. Magkape tayo sa lalong madaling panahon? Nagpainit iyon sa akin. Ang mga alliance ay namumulaklak mula sa chaos. Bumulong ako sa sarili ko sa isang nag-iisang toast na may kape. Sa dignidad na nabawi. Ang bahay ay tila mas buo, hindi sa mga bagay-bagay, kundi sa pagpapahalaga sa sarili. Ang aral ni Kiko ay maaaring masakit, ngunit ang paglago ay madalas. Ang mga pahiwatig ng kanyang pagsisisi ay nagpahiwatig ng mga binhi na itinanim. Habang sa wakas ay luminaw ang ulan, lumabas ako sa malamig na hangin, ang sikat ng araw ay sumisikat sa mga ulap, isang bagong landas ang nalalantad sa harap ko. Kung gusto mo ang kwentong ito, pakilike po ang bidyong ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impression tungkol sa kwentong ito sa comments. Upang pakinggan ang susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa. Salamat sa panonood.